ng SSS Kabalikat ang NHA Home Masters para isecure ang ticket sa next round ng eliminations ng UNTV Cup Season 10. Ipinabalas ng Kabalikat team na desidido sila na may pagpatuloy pa ang kanilang kampanya sa Liga ng Public Servants sa pamamagitan ng impresibong opensa para tibagin ang Home Masters. Mula sa first quarter hanggang sa matapos ang game ay hindi nagawang maibaba sa single digit ng NHA ang kalamangan ng SSS para ilista ang kanilang third straight win sa game na nagtapos sa score na 105-88. Best player of the game sina playing coach Daniel Martinez na may 17 points at isang steal. At si Lician Amparado na may 21 points, 7 boards at 2 dimes. Pinaubaya ko na kila Coach Ronald tsaka kay Coach Bon yung pagko-coach para mas makafocus ako. Ang hirap kasi talaga nung nagko-coach ka, iniisip mo pa yung nangyayari sa loob. Yun, so kaya ngayon, inisip ko na lang talaga maglaro at manalo. One of the first thing talaga sa isip namin is great achievement na to sa SSS kasi like the previous history from SSS, di ba? So ngayon sobrang tumaas talaga yung level ng competition, lalo ng gameplay namin. So makakapasok kami sa second round. Parang isa na to sa mga achievements na grabe, sobrang saya, sobrang saya. Malaking tulong rin si Maki Escalona na kumolekta ng 12 points, 13 assists at 5 rebounds at steals. Ayon sa Kabalikat team, pinaghandaan nila talaga ng husto sa ensayo ang NHA. Sa practice kasi sabi ko sa kanila, starts in practice. So parang yung tradition na pag kukunin muna namin sa practice, susunod sa game. So sumunod naman sila sa pinapagawa namin ng mga coaches sa practice. So luckily, nakapasok kami kahit na dalawang sunod na laro na pinanalo namin. Kasi for how many years ng SSS, di yata pumasok eh. So yung winning tradition, parang gusto namin as a coaches, si Bonbon, ako, si Coach Daniel, i-inject namin sa kanila yung ganun na hard work talaga. Depensa muna bago pensa. Sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa susunod na round ang NHA Home Masters na natapos ang third winning streak at may 4-2 win-loss record. Nabigo naman ang Comelec Vanguards na payukurin ng DNR Warriors sa kanilang diktikang bakbakan na nagtapos sa score ng 99-80. Subalit hindi ito naging madali sa DNR dahil halos dikit lang at nagawa pang umabante ng ilang beses ng Comelec noong first half. Subalit nakapag-adjust ang DNR pagpasok ng third quarter at hindi na pinayagang makahabol pa ang Comelec team. Nanguna sa opensa ng Warriors ang gentle giant na si Ed Rivera na kumamada ng 15 points, 16 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Nung first half, ang bigat ng dating eh. Kaya nung second half, pinag-usapan namin na babawi kami. Sa ngayon ay may malinis na record na 5 panalo at wala pang talo ang DNR, habang ang Comelec naman ay may 1-4 win-loss record. Masasabi ko lang naging intact yung team and yun nga the first half medyo sloppy yung start namin kasi nakakapa kasi wala si si Coach Nor. Buti nag-respond sila sa sa sinabi namin coaching staff regarding sa patience nila sa offense and also yung offensive rebound. Nakapagtala naman ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants si John Kenneth Aljard ng OPPMS Trailblazers para buhatin ang Malacanang team laban sa DOJ Beacons na nagtapos sa score na 131-84. Kumolekta si Aljard ng 67 points. Kabilang dyan ang 10 out of 12 attempts sa 3-point area, 5 boards at 7 dimes. Binura ni Aljard ang most points in the game record ni Ralph Lansang ng DNR Warriors na 51 points. Hindi ko iniisip yun eh. Ang iniisip ko talaga manalo kami. Kasi do or die yung labanan eh. Kaya ang ano ko talaga, ready talaga ako. Nagpa-condition talaga. Win or lose, go home kami doon. Kaya pinilit namin win. Win talaga. Isang game pa.
Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng Trailblazers na kinakailangan pang maipanalo ang last game sa eliminations laban sa undefeated Ombudsman Grabbusters sa linggo para makaabante sa next round ng liga. Nag-adjust lang kami doon sa mga previous game namin na yung last 3 games na natalo kami. Nag-adjust kami. Tapos yung mga players naman, binigay naman nila yung 100% doon sa ensayo. At tinake naman nila yung mga adjustment na kailangan namin gawin. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan.